Matapos ang maghapong retrieval operations, na-recover na rin ang labi ni Captain Jesup Bahinting, ang piloto ng bumagsak na eroplanong sinakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Naiangat na rin ang wreckage ng eroplano pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang labi ng Nepalese co-pilot na si Shikits Chand. Live mula sa Masbate City, may report si Maki Pulido. Maki? Jessica, sa punerarya na kinilala ng anak ni Captain Jesup Bahinting na si Sara ang labi ng kanyang ama. Pasado alas 6:30 na ng gabi, nakilala niya ang labi ng kanyang ama sa pamamagitan ng suot na singsing at relo. Pero tumanggi si Sara na magpa-interview. Magtatakip silim na ng tuluyang may ahon ang labi ni Captain Jesup Bahinting sa nagpatuloy na retrieval operations ngayong araw. Tulong-tulong na binuhat sa dalampasigan ng labi na isinakay sa isang rubber boat. Naiangat na ang bumagsak na eroplano sa tulong ng mga lubid. Ang problema, isang katawan lang daw ang natagpuan sa cockpit. Sa ngayon ay nananatiling nawawala ang Nepalese co-pilot na si Shikits Chand. Bago ma-recover ang eroplano, maaga pa lang ay nagsagawa na ng simulation exercises ang Task Force Kalihim at inilatag ang misyon. Once securely attached, the aircraft will be lifted at about 33 meters, meaning to say 6 meters below the surface, and then we will extricate the pilots. After extrication, the platform will move the aircraft closer to the shore so that the plane will be positioned or finally located near the shoreline. Gamit ang mooring line, isang klase ng matibay na lubid, tinalian ng mga diver ang buntot ng eroplano. Matatagalan daw kasi sa ilalim ng tubig ang mga diver kung tatangkaing i-recover ang mga labi sa ilalim ng dagat, kaya't pinagdesisyonan nilang iangat ang eroplano at sa mas mababaw na bahagi ng dagat i-recover ang mga bangkay. Ang mga lubid ay nakatali sa isang windlash ng barko ng Coast Guard na siyang nag-angat ng eroplano. Bahagya pang naantala ang deep sea mission dahil sa malakas na underwater current. Ang isangang dive mag-aalauna ng hapon, naubos ang oras ng mga divers kakaayos ng nagbuhol-buhol na lubid. Na-recover ang katawan ni Bahinting sa mas mababaw na parte ng dagat sa lalim na 21 meters. Agad namang hinila ang wreckage papuntang Pampang at agad itinurn over sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para masimulan ang investigasyon. Pasado alas 8 ng gabi, piniyagan na ang media na makalapit sa barko para makunan ang Piper Seneca plane. Naiahon na ang buong eroplano at nang kami makalapit, pinagtutulungan na itong maipatong sa isang balsa. May 2 bag, Jessica, na na-recover at itong eroplano ngayon ay hihilain na malapit sa Pampang sa may command center dito nga sa Masbate City. Jessica? Okay. Maki, medyo may pagkairi, no? Yung eksena na iniahon yung eroplano and then it's being loaded onto a bangka para mapag-aralan. Ano ang mood kanina dun sa site na yon kung saan na-recover ito? Kung doon mismo sa site, sa may barko, Jessica, ay of course, like what you described, ay talagang somber. Tapos medyo pagod na rin yung mga tao dahil napakahirap nga mag-angat ng isang buong eroplano para maipatong dito sa may Pampang. Pero kani-kanina lamang, Jessica, bandang pasado, alas 8 rin ng gabi, habang ito ay inaangat doon sa may karagatan, dito naman sa loob ng command center, ay medyo masaya na, magaan ang mood ng mga opisyal na involved dito sa retrieval operations dahil nga naka-recover na ng 2 at naiahon na yung isang eroplano. In fact, si Colonel Galang, yung head ng diving operations for this retrieval operations, ay ipinakilala pa yung mga Navy divers dito kanila, Defense Secretary Voltaire Gazmin at kay Major General Ed Del Rosario at nagpicturan pa sila pagkatapos nun. And so medyo light na yung mood
nila dahil alam nila na patapos na ang kanilang trabaho. Okay, nakakapanindig balahibo. Siguro yun ang translation ng eerie o somber yung mood doon, no? Pero Maki, ano ba ang gagawin dyan sa wreck na yan? Paano pag-aaralan yan? Meron ba yung black box na tinatawag kung saan nakarecord ba yung mga boses ng mga piloto shortly before the plane crashed? Jessica, yan ang una nating tinanong noon sa mga nakausap natin na mga opisyal ng CAAP na siya nga magsasagawa ng crash investigation. At ang pagkakasabi nila, wala raw ganoon yung voice box itong Seneca plane dahil masyadong maliit. Ang mga light planes daw ay talagang walang ganito. Pero ang nabanggit minsan sa isang press briefing ni DOTC Secretary Mar Rojas ay wala raw electronic transmitter itong light plane na ito, isang bagay na kailangang imbestigahan ng CAAP dahil required daw na lahat ng mga eroplano ay may ganitong electronic transmitter para kung sakali man na may aberya, aksidente na mangyari, ay madadalian silang malocate itong mga eroplano. So I guess that will be part of the investigation of CAAP, Jessica. Okay, gayong wala yung katawan ni Chand, no, yung Nepalese co-pilot. Ano na ang magiging status ng search and retrieval? Hahanapin pa ba ito o aantayin na lang na mag-surface kusa itong labi niya? Tinanong natin yan kanina, Jessica, no, kanila Major General Ed Del Rosario, kay Defense Secretary Voltaire Gazmin, maging kay Colonel Galang na siyang ang head ng diving operations. At pare-pareho naman nilang sinasabi na magpapatuloy yung paghahanap dito sa Nepalese pilot pero on a scaled down status. Ang ibig sabihin daw nila sa scaled down, they don't think they're going to recommend na magpapatuloy pa yung diving operations. So yun, medyo I think pagkakasabi nila kanina ay sususpindihin na nila simula bukas. Pero magpapatuloy daw yung surface operations. Ibig sabihin, mag-iikot pa rin daw yung mga barko ng Philippine Navy at mga barko ng Philippine Coast Guard sa karagatan dito nga sa malapit sa Masbate, dito around Bicol region. At maliban daw doon, bukas, according to General Ed Del Rosario, ay magsasagawa pa rin sila ng 4 na sorties. Ang ibig sabihin nila dun sa sorties ay lilipad ang mga eroplano, air assets ng Philippine Air Force para maghanap nga dun sa mga shoreline dito sa may Masbate at sa may Ticao Island. Mahirap daw kasi na ipagpatuloy pa itong diving operations dahil hindi naman nila alam kung saan dito. At nung dinescribe nila kung gaano kalawak, it is like a 100-kilometer radius kung sila ay maghahanap. Kaya medyo hindi na raw advisable na ipagpatuloy pa ang diving operations. Pero bukas, bandang alas 8 ng umaga, ay magbibigay ng isang press briefing itong si Secretary Gazmin at baka doon na nila sasabihin yung talagang status nitong search and retrieval operations, Jessica. Okay, maraming salamat, Maki Pulido.